Okay, dito naman tayo na ang idol nating Congressman Busita mukhang ayaw sa impeachment. Deng, teneng. Patay. Congressman Bonifacio Busita. Good morning, Congressman Busita. Attorney Karen, ma'am, good morning. Nice to have you back again. Yes, Sir, ma'am. so hindi kayo pumirma doon sa impeachment for VP Sara. Bakit po? Actually, ma'am, linawin ko lang ano po. Nung nagkaroon kasi ng permahan, meron po akong meeting with Muslim leaders. At umaga po yun eh. And usually naman po ang aming report nagre-report kami sa Kongreso, usually afternoon. And nangyari po yan umaga. And yung pagbigay po ba sa inyo to ask for the signature, was that just yung papapirmahin lang or binigyan kayo ng kopya ng impeachment para aralin nyo muna bago kayo pumirma? Actually, ma'am, yun yung ina-expect natin. But then, hindi ako makapag-comment about that kasi wala po ako sa Kongreso that time. May meeting ako noon eh. Oo, pero bago kayo man lang tanungin kung pipirma or hindi, di ba dapat ni-notify lahat ng members of Congress na we have this fourth impeachment complaint and we're asking you to study it so that we can get your approval or disapproval? That day, Attorney Karen, meron po akong na-receive na text na yung aming hearing sa Ethics Committee ay cancelled at merong meeting doon sa kung saan naganap nga yung permahan. Pero hindi po klaro. Oo. Hindi ko lang pwedeng i-cancel yung meeting ko with the leaders. So in the end, hindi nyo po nabasa yung fourth impeachment complaint. Is that the reason bakit hindi kayo pumirma? Actually, hindi naman po kasi kung nabalitaan nyo, may mga humabol eh. 25 congressmen, but nire-respeto natin sila. So, siguro kung interesado ko at peperma ko, baka kasama ko, baka number 26 ako doon. O baka, so napapaisip pa rin kayo na maaring pumirma rin kayo sa impeachment complaint. Ano ba yung main reason nyo bakit hindi kayo pumirma? Actually, Attorney Karen, nagkaroon naman ng investigation kasi in aid of legislation. So, ang tinitingnan po natin dyan ay magkaroon ng batas para ma-resolve itong ganitong problema. Which, At anong problems po? ito nga po, nag-umpisa yan, sinasabing misuse of funds dito sa confidential fund. At ako po kasi naniniwala na hindi lang naman siguro, kung mali ako, ay sa OBP lang may confidential funds. Meaning, kung may nakitang problema dito, sa usapin ito, dapat sana magkaroon ng batas na kung saan ma-address yung problema. Pangkahalatan, para taong bayan na makikinabang. Nako, parang iba natin iba timpla ni Busita. Wow! Ang daming pa namang gumugusto sa'yo, Congressman. Ang daming talagang gustong iboto ka. Nagbago ng timpla. Delikado to. Maraming tatabang sa'yo. Patay ka nito, Congressman. Patay. So dapat ang naging resulta ng mga congressional hearings, committee hearings is a law. Yun ba yung sinasabi nyo? Dapat batas, hindi impeachment. Yes po, kasi ako po'y naniniwala na hindi ito magiging solusyon eh. Patay! Para ma-resolve yung problema dahil nagsimula. Patay! Hindi daw magiging solusyon para ma-resolve yung problema. Patay tayo nito. Patay tayo sa'yo, Congressman. Tama, Jungski, panglinya ang DDS. Paano hindi magiging solusyon, Congressman? Nandun ka mismo, kita-kita mo ang paglulustay, kita-kita sa harap mo yung hearing. Ngayon, kung hindi natin i-impeach to, gagawin at gagawin niya to, maglustay ng pera. Binigyan siya ng pagkakataon, nilustay niya, hindi niya dinala sa mga project sa eskwelahan. Tapos sasabihin mo, hindi solusyon. Patay tayo nito. Wala nga po ito sa confidential fund. So ang palagay niyo po ba ano dapat solusyon na magkaroon ng batas against confidential funds? Dapat po, pag-aralang mabuti ito kung sino lang yun dapat bigyan at kung paano matitiyak na hindi masasayang o magiging maayos ang paggastos ng pera ng taong bayan. I am not saying na may problema nakita talaga doon sa Office of the Vice President. Palagay niyo po ba based on the hearings wala pang nakitang problema? Actually po, kung titingnan mo, may problema rin siguro. Pero kailangan hindi ako masyadong makapag-comment dyan kasi yung article of impeachment, hindi ko naman talaga nakita pa. Nabasa. So Patay tayo dyan, Congressman. Alam mo, okay lang naman kasi na mag-comment ka. Pero yung comment naman niya na parang hindi solusyon na i-impeach si Sara. Ano ba solusyon? Ano po ba solusyon pag may kurakot na opisyal? Ano ba solusyon pag may betrayal of public trust?
Ano ba kasi solusyon? Ano ba kasi solusyon natin? Eh di, kukunin na natin yung remedy. Yung impeachment. Impeachment. Yun ang remedy. Ba't hindi mo pag-grab yung remedy na impeachment? Oh, kapag kurakot ang remedy, impeachable official siya, edi impeachment. Oh, kaya ang labo ng sagot. Kung basically, let's go to this impeachment. Meron na yung mga nagsasabi na meron daw kapalit yung mga pumirma in favor of the impeachment. Meron ba kayong narinig din as a member of Congress? Kasi we have kanina yung mga video clips with Congresswoman Mitch Cahayon-Uy and kay Congressman Suwan na pagka daw hindi ka sumama sa majority ay maaaring hindi matuloy mga projects nyo or hindi kayo mabigyan ng pondo. Sa inyo po ba meron kayong karanasan na sinabi rin yan? Yung sinasabing may binigyan o bibigyan, actually, nabalitaan ko lang, nakita ko yan sa social media. No? At kanina, yung prinesenta ninyo, yung video clip na may ilang congressman na nagsalita. Ako, personally, hindi ko alam yun, kaya hindi ako makapag-comment. Pero kayo po, wala namang inalok sa inyo. Wala namang ganun sa experience ko. And si Congressman Rog Gutierrez, kasama mo siya sa One Rider Party List. Yes po. He was active in the committee hearings, in the Quadcom hearings, and he signed in favor of the impeachment. Hindi ba kayo nag-usap kung ano yung posisyon ninyo as being members of the same party list? Bago po nagkaroon ng permahan, hindi kami nagkausap patungkol dyan. At kami naman po, ever since, every time may issue, hindi kami, yes, nagbibigay kami ng opinion sa isa't isa, pero wala naman yung parang kailangan susunod ka doon sa gusto ko o gusto niya. Okay Pero naman. mo, ang kasama niya, prosecutor, si Rog. Prosecutor yon. Tapos siya, sasabihin niya, hindi solusyon. Hindi solusyon ng impeachment. Sus Mariosep. Saan ka na, sir? And ngayon po, sabi nyo nga, hindi nyo pa rin nabasa. Pero is that normal na merong mga may hindi alam or nabasa yung impeachment complaint? Because we had here before, last week, si House Minority Leader, Congressman Nonoy Libanan and Congresswoman Jinky Luistro. And they said that this was a consensus, yung fourth impeachment complaint, pati yung pag-prepare nito. So were you aware na merong ginagawang fourth impeachment complaint before? Yes po. At hindi ba Narinig dinistribute yung kopya? So far, wala po akong na-receive na kopya pa rin. Pero narinig mo that time na meron ng fourth Yes po, impeachment. yes Would you po. know kung sino yung nagtitake ng lead at that time? Eh, ako bilang retired police, hindi ako mahilig sa chismis. Kailan alam ko talaga. So as long as hindi sabihin, hindi mo... Hindi po, ibig sabihin, pag nagsalita po ako, kaya kong tayuan. Okay, so mahirap magsabi na Yes po. kung sino Yes, without you exactly. personally knowing Yes, na opo. talagang siya ang Yes. nag-lead. And ngayon naman po merong nagkaroon ng official statement, yung PNPA Class of 91 sa kanilang suporta kay Vice President Sara. What is your take on that as a retired police po? Eh, ano po, yung pagsuporta ay kalayaan naman ng bawat isa yun eh. Kaya nire-respeto natin sila. Ano po. At the same time, hindi ko naman nabasa, but for me, wala namang questionable sa party na yun. Sa pagsuporta? Yes po. And would you know kung ngayon ang PNP po ba hati or solid sila in support of either for VP Sara or in favor of the impeachment? Actually, mahirap mag-comment, ma'am, yan eh. Kasi una, retired police na ako. Pangalawa, ang PNP naman ay talagang ang leadership naman, hindi ganun. Ibig sabihin, Hindi political? yes, ma'am, oo. Kaya hindi ako makapag-comment para dyan. And yung dun sa pinag-uusapan natin kanina na sabi mo, baka humabol ka pa kung nabasa mo yung impeachment complaint. In your own, kayo, sa opinion nyo, hindi po ba nyo gustong mabasa yung impeachment complaint and then make a decision Actually, kung ma'am, kahabol pa, is that even an option? Sorry, kung nire-respeto ko yung mga kasama kong congressman. But for me, kahit mabasa ko yan, hindi ako peperma eh. Kasi nga, objective po ako eh. Kung sabihin natin ma-impeach nga, halimbawa, ano ang magiging benepisyo noon, taong bayan? Eh dapat, mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Kasi po, nagkakaroon... Putik no, iniisip niya walang benepisyo yung taong bayan. Ibig sabihin, pag nagtanggal ka ng kurakot na opisyal, walang benepisyo yung taong bayan? Ibig sabihin, kapag yung confidential fund, nilustay-lustay niya, tapos hindi niya mapaliwanag, walang silbi sa taong bayan? Ibig sabihin, yung Mary Grace Piatos, hindi makita. Wala rin pa rin silbi sa taong bayan yun. Patay tayo nito, Lito Flores Vlog. Ewan ko dito sa tsuhin mo. Tsuhin ni Lito to eh.
nagkakaroon lang ng hati-hati, lalong gumugulo. Ibig sabihin, mas maraming problema na dapat bigyan ng atensyon. At kung sinasabi na may maling paggamit ng pondo, ang tanong, kung meron nga, yung bang Office of the President lang? Yung bang ibang mga agency? Wala bang ganon? So, Ala, kapatay ka nito, busita. Nandun ka, nakita mo may disallowance ah. Ano ba nangyari, busita? Nakita mo may disallowance si Sari. Ano yan? Hindi mo ba nakita? May disallowance si Sara? Ano ba naman yan, Congressman Busita? O si BBM mo ito, bibigyan lang kita sample lang to. O, sample lang to, baka sabihin mo, masyado tayong bias eh, o. O, pinuri ng transparent na ulat, ang tinuring nilang pinaka-komprehensibo sa lahat ng mga ahensya. Ang mga detalye mula sa Teamster Rewards hanggang sa bawat gamit ng pondo ay nagbigay linaw na kumpiyansa sa publiko at tinangal na limbawa ng accountability sa gobyerno. Oh, I just want to put on record that the CIF of the Confidential Intelligence Fund report of the Office of the President is one of the most detailed and comprehensive. Ayan. Iba yung kay Presidente. Tsaka si Presidente, Busita, Congressman, mandated siya na magkaroon ng confidential fund. Si Sara, pinakiusap lang yan, nilustay pa niya. Anyari, Congressman? Ang dami pa naman nating ano sa'yo. Susmiyo. ang pinapoint out ko dyan, Ma'am Karen, is dapat tingnan na. Objective po ako eh. Kung sabihin natin ma-impeach nga, halimbawa, ano ang magiging benepisyo noon, taong bayan? Eh dapat, mas tingnan natin yung mas malalim na problema. Kasi po, nagkakaroon lang ng hati-hati, lalong gumugulo. Ibig sabihin, mas maraming problema na dapat bigyan ng atensyon. At kung sinasabi na may maling paggamit ng pondo, ang tanong, kung meron nga, yung bang Office of the President lang? Yung bang ibang mga agency? Wala bang ganon? So, ang pinopoint out ko dyan, Ma'am Karen, is dapat tingnan natin yung malaking problema na ang magiging aksyon natin ay magre-resulta na maganda at magiging kapaki-pakinabang sa taong bayan. Kanina we had Tio here and Doc Richard na naririnig din nila daw na merong kapalit yung pagpirma sa impeachment. Na pag sumang-ayon ka, merong allotment na 150 million made up of AKAP, AIX at a hard project of your choice. At pagka naman yung doon nga sa video clip, sinasabi nila Congresswoman Mitch Cahayo na tayo na na rin to. ng pondo or project pag hindi ka naman sumama sa majority. So, ikaw po ba may nararamdaman kang ganun since hindi ka pumirma? Eh, sabi nila, ganon daw. Ako naman, simula nang maging sundalo, maging pulis, hanggang naging congressman. Eh, kung ano yung meron, doon ako. Ang importante, yung kaya mong humarap sa taong bayan. May prinsipyo ka, may paninindigan ka. So, ibig sabihin ba, kahit tanggalan ka ng pondo or walang pondo, Eh, okay lang sa'yo? hindi ko alam kung ma-experience ko yun. Basta ako, hindi ako natatakot sa ganyang usapin. Ba't sa ngayon po hindi ka pa naman nababawasan or natatanggal? Hindi ko masagot yan. Ano ba, pero ngayon may nararamdaman ka na ba na less support? Yun na lang. Pagka ganyang usapin kasi, mahina ang pakiramdam ko. Ano? Pero hindi ba, pag ganyan nararamdaman mo agad kasi yung mga programa na sinusuportahan mo? Actually, ma'am, bigla akong nauhaw sa iyo na tanong. Sige po, ilan po na kayo? Kaka-recess lang namin eh. So wala kaming pasok ngayon. At di ba, bukas start na ng campaigning period. So hindi ko pa malaman kung ano yung pinag-uusapan natin about fund or budget. Pagka ba elections, hindi mas nararamdaman yan? Meaning, for most of yung mga politiko sa Pilipinas, pagka Tayo kay Busita, oh. Patay. may majority of administration, mas may nakukuha kang support sa pagkampanya. Sabi nila meron, but in my case, first time ko itong tumakbo mag-isa, independent, kaya talagang mahirap. Walang suporta, walang partido, mag-isa lang. Ang gagastusin mo talaga, yung sweldo mo. Wala talaga. Mahirap talaga. Talagang ang nagtutulak lang sa akin, yung challenges na nakikita ko, mga problema na dapat bigyan ng pansin, ng solusyon. But kung sa support, sa kampanya, talagang sobrang hirap. Actually, talagang, ewan ko, hindi ko nga alam kung paano gagawin ko eh. No? Tiwala na lang sa taong bayan na nagtitiwala sa akin. At to be honest with you, Attorney Karen, itong kampanya ko, ang isang nagpapabigat pa sa buhay ko ngayon.
yung mga fake news eh. No, yung ginigiba ka talaga. Imagine, sabihin na pinagkukumpara ko ang Duterte and Marcos administration. Eh ako bilang pulis, hindi ko pwedeng sabihin yung bagay na hindi ko kayang tayuan. Ikalawa, nagkaroon Ma'am Karen kami ng humingi ng kaibigan ko si Attorney Mila Magsaysay ng United Senior Citizen. At meron siyang panukalang batas na mabigyan ng 500 pesos monthly, lahat ng senior citizen. Sinamahan ko siya. Eh may naglabas ng fake news, yun daw ay impeachment rally para kay BP Sara. Ang hirap mag-explain eh, dahil maraming saradong isip. So, then, ngayon, yung partner ko, si Congressman Ros Gutierrez, pumirma. Ako hindi. Talagang ito yung nakikita mo na marami sa ating mga kababayan na laso ng isip eh. Pero Sabi, palagay game plan niyo ba daw sa namin to. Oo. Eh, walang ganon. Ako may prinsipyo talaga eh. Sanay ako sa hirap. So, walang ganon. Walang first time ko nga papasok sa politika. Anong game plan, game plan? Yung po talaga ang, kumbaga, sometimes, Nagano si mali ang Naku po, ewan ko. Sayang naman, sayang talaga. Hindi ko akalain ganun yung opinion niya regarding sa impeachment. Kaya nga impeachment eh. Hindi pwede nag-i-impeachment tayo nang wala tayong makukuha benefits. Kaya kita mo naman kung anong benefits na nakukuha natin. Nakita mo, hindi niya ma-explain yung mga ninakaw niya. Hindi niya mapaliwanag kung nasan yung mga pinangalanan nilang Mary Grace Piatos. Umaapaw yung disallowance. Sobra naman na parang walang benefits. Grabe naman. mapapaisip ka eh. Hirap ka na nga, wala kang pera, wala kang pondo. Yung iba, bilyones na nagastos. Ako, iniintay ko pa yung sweldo ko para makatakbo kami pangampanya. Tapos, bibirahin ka pa ng fake news. Nagbibiro nga ako kanina sa staff ko. Sabi ko, manap ka nga ng 10 mangkukulam. Ipakulam ko na lang. Pero sa palagay nyo ba, yung pagpirma... Nako, maano pa naman siya sa fake news. Pero yung ginawa mo, hindi... Oy, paring Banat Boy, subscribe kay Banat Boy, ha. Pero yung ganito, ha, yung ginawa mo ngayon, hindi man fake news, nanggaling sa'yo yung explanation mo regarding impeachment, mas malala pa sa fake news tong mangyayari sa'yo, Congressman Busita, sa hindi mo ganyang explanation mo sa impeachment na walang benepisyo. Bakit hindi sitahin ng Office of President at ibang gobyerno? Patay ka niyan. Ay nakisama pa sa campaign ninyo because identify kayo as one rider. Pareho kayong one rider party list. May nakita kong comment sa isang sa online nung meron ng picture si Kong Rog Gutierrez doon dahil pumirma siya, nakalagay doon. Wala nang one rider na lang, wala na kumalas na ang mga riders. So sa experience mo ba ever since na pumirma rin si Kong Rog, yes. may backlash sa'yo? Attorney Karen, pag titingnan mo yung mga comments, may negative effect eh. No? Kasi parang ang dating sa kanila, dahil ako si Congressman Busita, one rider party list, parang yung kasalanan ni Pedro, kasalanan ni Juan eh. Yun ang isang hindi maganda eh. Hindi nila tinitingnan yung ating kung paano tayo magbigay ng serbisyo, anong klase bang tao tayo. Plus, meron pa dyan na, sorry po kung mali ako, meron pa dyan sabi nila, bayaran na talaga ang trabaho lang, manira, gumiba. Eh, ako naman, hindi makaretire sa polis kung ganun kahina na masyadong nagpapa-apekto dito. Ibig ko pong sabihin, nagtitiwala tayo sa taong bayan na mas marami pa rin yung mabubuti, nagsusuri at may marunong magtiwala. At of course, umaasa tayo doon sa tunay na nananampalataya sa Diyos na hindi mapanghusga. Kong Busita, since member ka rin ng Congress, may narinig ka po bang usapan din tungkol sa pagpalit ng leadership in Congress? Meron bang usapan na mapapalitan si Speaker Martin Romualdez? Katulad ng 150 million na ipamimigay, ito, nalaman ko din lang sa labas ng Kongreso, sa social media, kwentuhan. Hindi ko nabalitaan sa loob. Hindi siya galing sa Hindi ko loob. nabalitaan. Kita mo, mas marami kasi fake news sa social media kaysa sa loob. Dapat pinaniniwalaan nyo, kaya nga nagtayo na ng HOR fact check eh. Kasi ang dami nilang pinipake news. Yung palang, yung kamay ni Romualdez nasa pera, pusang ama naman, tanga-tanga ka, Jojo de Guzman eh. Oh, paano yan? Paano yan, Congressman Busita? Yan po ha. Yan po ang binigyan natin reaksyon kay Congressman Busita na hindi niya sinusuportahan yung impeachment kasi wala daw pakinabang. Ano daw papakinabang natin kapag nag-impeach? Bakit hindi rin sitahin yung sa Office of the President at iba sa ngayon ng gobyerno? Patay. Patay tayo na ito. Yare, si Congressman Busita.
Alam mo, okay lang eh. Okay lang naman na hindi siya pumirma eh. Pero yung komento niya kasi, na walang pakinabang. Yun ang mahirap eh. Walang pakinabang, nawawala na nga yung pera ng taong bayan eh. Nawawala na nga yung pera ng taong bayan, wala pa rin pakinabang kung aalisin natin. Sus me. Ayan na lang po ang ating reaksyon. Maraming salamat po. Pa-like na lang po and pa-subscribe na rin po sa ating channel. Maraming salamat po. I'm in love, such a freak. She's only looking to me. Only love breaks a heart. Not a Louis Louis. Only love's paradise. She's only looking to me. Louis Louis. She's only. Sayang talaga si Busita. Pinopromote ko pa naman si Congressman, no? Idol pa naman kita. Ay, hello Ma'am Lalain, Kamandag Maria Cristina. Hello R2 Sense, Amuse Musical Store, Pepe Malonzo, Edgar Albano, Joseph 36, Miss Calderon, Sweet Sense, Jeezer, Edwin Laririt, Ma'am Eva Narita, Lakers fans, Rowena, Samonte, Malin Caigus, King Kier, Dennis Grande, Mary Jane Salpanelo Filter, De Vera, Rolando, Teresa Tan, Joy Canonizado, Iris Ledesma, Onofre, Lucita, Carl Alieo, bye-bye, kita-kita tayo sa susunod na live. Bye-bye. Handa na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.